Hello Master Jet, hope you will notice my message. I just want to hear your opinion about this article reposted by Sian Gasa. Thank you. So, alam ko po na posibleng nabasa nyo na po, no? Itong na-post ni Sian Gasa sa Facebook niya kasi kasalukuyan po mayroon na po itong nasa 1,200 shares. Ito po ay isang screenshot galing sa article ng Rappler, no? Ito po nakikita niyo, mayroon siyang 1,200 shares as of the moment, at alam po natin na posibleng napakadaming negative na captions doon po sa mga nag-share na ito. Ito po yung article from itong Rappler. DepEd fails to remit 5.55 billion in teachers, other staff's taxes, insurance payments. Ngayong araw po ito, December 13, posted by Rappler. So, mayroon pong breakdown itong 5.55 billion na hindi na-remit daw ng DepEd ayon po sa article na ito, no? So 4.47 dyan, 4.47 billion, napakalaking halaga mga master, ay remittance para sa GSIS, 307 million para naman sa PhilHealth, 193.7 million para sa Pag-ibig, at meron ng 572.6 million na payment ng taxes na hindi daw na-remit ng DepEd doon sa mga ahensyang ito. Ito pong payment para sa GSIS at Pag-ibig, pwede na premiums and loan payments po ito. Itong PhilHealth ay of course para po sa monthly premiums. Itong BIR ay para po sa taxes. Ang GSIS at Pag-ibig mga master, ang deadline po ng pag-remit niyan is 10th day of the following month, no? So ayon po kasi sa article na ito is medyo matagal po, no? Hindi lamang current month yung hindi mga na-remit, kundi previous pa na mga buwan noong 2022, no? So hindi po siya December lamang na remittance yung tinutukoy dito, no? Pwede po na galing sa iba pang mga previous months. So ito pong ito naman pong PhilHealth, sa pagkakaalam ko is 15th day of the following month na dapat nandoon na talaga sa account ng PhilHealth. So ito po isang rehiyon na nabanggit doon, Region 3 sa Central Luzon, no? Mayroon po siyang mga hindi po na-remit, particular sa mga division offices na na-mention. Tapos mayroon din pong parang error at hindi po pagkaka-reconcile sa records. Tapos ang Region 5 din daw po, especially ito pong Catanduanes Division Office, had remitted more than 500 million remittance, pero meron pang balance na 3.27 million. Meron din pong Region 6 sa Western Visayas na 2.199 billion, at sa Zamboanga Peninsula naman Region 9, 580 million, no? Tapos yung teachers records daw with GSIS were incomplete or unreconciled. So ito po ay ayon kang Rappler, galing po ito sa COA report noong taong 2022, no? Ayon po doon sa article ng Rappler. So kaya nga po mga master, ang epekto ng hindi po pag-remit, no, ay yun po pagkakaroon ng arrears ng mga teachers na nasasakupan ng mga division offices na hindi nakakapag-remit doon sa Pag-ibig at maging doon sa GSIS. Kung premium sa GSIS, apektado dyan yung period with paid premiums mo or PPP. So kung mayroong kulang o hindi na-remit, mas mababa yung PPP mo. So mas mababa po yung magiging pension mo if ever na magre-retiro ka. Apektado dyan ang magiging pension. Kapag ang hindi naman po na-remit is loan payment, ay nako, ang problema po dyan ay yun pong arrears sa loan accounts na siya pong magkakaroon ng dagdag na interest. So kaya nga ito pag minsan, no, kapag nagkakaroon tayo ng mga arrears sa ating loan accounts, ay hindi po maganda na we directly na ipapasa kay GSIS to yung kasalanan doon, kasi nga posible na yung agency natin ay mayroong failure sa pag-remit, no? Tapos hindi naman po ito totoo
to all of the division offices. Kasi nga, 'di ba, doon po sa nabanggit na report ay selected lang naman no ng mga regional offices and selected lang din ng mga division offices on those regions. Hindi man po nangangahulugan na buong rehiyon talaga yon. Yung ganung lang kalaking halaga ay hindi po nangangahulugan na isang buong rehiyon, no. So ang mangyayari dito mga master ay yung naging caption kasi ni Sian ay para bang nabubulsa. Nagtatanong kung naibulsa kaya no ng mga opisyal. No, yun po kasi isa sa mga worries po. Kung titingnan natin na nagkakaroon ng mga yung mga nagkakaroon ng mga walang remittance, no, hindi na-remit na mga bayarin. No, posible ba na ito ay baka naibulsa ng mga opisyales ng DepEd on those division offices and regional offices? Yun po madalas na mabilis pumasok sa isip po natin. Pero personally, in my opinion talaga, hindi naman po siya ganun, no? Kasi you cannot easily release funds to a particular person kung wala naman pong proper documents, no? And hindi po talaga siya possible, especially pag napakalaking halaga. So paano mo siya ma-reconcile yung mga attachments ng inyong disbursement? Yung duda natin dito is posible na yung failure ng pag-remit ay yung pundo intended for that ay baka na convert, no, na divert into other payables, no. Pwedeng kasing ganon, no. Personally, hindi ko talaga siya iniisip na napupunta sa bulsa, kasi yung process sa accounting at saka dun sa pag-transact doon sa bangko ay hindi po siya madali na makapaglabas ka ng pera to a certain person, no, especially kung malaking halaga, kung ating pong iisipin na ibinulsa yung pondo para dyan. Pwede na divert into different na payables, o kaya ay pwede rin na baka current month ang mga transactions na malaking halaga na nabanggit dito sa report nito, no. Kasi pag December ay yung remittance ng December pwede mo siyang gawin until January 10, no. So pwede na January 10 mo pa babayaran yung intended for December na deduction sa sahod, and it's not a violation, no. Hindi siya problema, hindi siya magkakaroon ng penalties kung sa January 10 ka pa magbabayad. Pero as to the record, as of December ay talagang makikita mo siya as no remittance, kasi walang nangyaring remittance on that particular month, for that particular month, di ba? Kung yun na deduct sa sahod mo for December ay hindi na remit for that month, of course sa record lalabas na not remitted, no, not remitted. Pero walang problema kasi pwede mo pa siyang gawin yung remittance on the following month until January 10. So walang problema doon. Pero kung yung breakdown ng mga hindi na remit ay doon pa sa mga previous months ng taong 2022, ay yun, problema yun, no. Kaya mahirap to conclude na talagang mayroong nangyayaring mekos-mikos sa transaction ito. Ito naman ay personal ko po, no, na opinion. Kaya yung akin pong paanyaya para po sa mga kasama po natin sa DepEd is sana po ay wag po tayong maging mabilis, no, sa pag-conclude na talagang ibinulsa ng DepEd yung pondo para doon kaya hindi po nakaremit, kasi hindi po natin nakikita yung nangyayari, no. Hindi po natin nakita yung total breakdown, hindi po natin nakita kung anong mga buwan yung hindi po na-remit, baka pagkaga current month yun, at hindi din po natin na-check yung mga transactions ng mga division offices na yon. So pwede rin kasi na nag-remit sila tapos hindi nag-reflect doon sa system ni GSIS, pwedeng ganon kasi online po yung nangyayari sa ngayon. So ang daming pwede maging istorya po dyan na hindi po natin alam, kaya sana wag po nating isipin agad na talagang pinagkakitaan ito ng mga opisyal ng DepEd, unless kung talagang ito ay
meron tayong pinaghahawakan na ebidensya para po doon. Kung ito ay nabanggit ng COA sa kanilang report, ay binibigyan naman ng pagkakataon yung mga opisinang yon to justify, to give reasons and to give proof kung bakit ganun yung nangyari, no? So let's give this kind of situation para doon sa isang ahensya ng gobyerno na siya pong namamahala to determine kung meron ba talagang meron bang nawalang pera at napunta sa ibang tao.